Hello, my dear Pisces. Welcome to Practical Mistake. Pasensya na talaga sa mahabang panahon ay hindi ako nagtataro reading para sa'yo. Pasensya na talaga kasi masyadong maraming pinagkakabalahan sa trabaho. So ngayon, sinunggab ko talaga yung, tama ba yung term na yon? Inagaw ko talaga yung pagkakataon na magkaroon ng tarot reading session for you. So, alamin natin kung ano ang mensahe para sa iyo sa buwan ng Abril. Let's dive in. Universe, spirits, angels, my ancestors, and celestial teams. What does my dear Pisces need to know for this month of April? So, ito na lahat for you, my dear Pisces. Ang pinakaunang card is the Ace of Pentacles. This is material earth energy. Pinapakita dito na merong nakalaan na pentacle para sa'yo, pero parang hinaharang ito ng mga kamay. Kaya kung nakikita mo hindi siya fruitful sa ngayon, maaari sigurong parang naka-freeze yung pera mo. Sa halip na
it is harvest season para sa iyo, pero hindi mo na sa ngayon ibibigay sa iyo kasi parang it is sort of protection din naman. Parang it is delayed. Yung pentacle na nakalaan ibibigay sa iyo ay hindi mo na ibibigay sa iyo kasi it is like there is detour, and this detour na ito sa pamamagitan ng kamay na ito is it is just for protection. Okay, kung nakikita mo wala pa siyang mga bunga, hindi pa siya fruitful kasi dumaan muna sa freezing or detour, kasi ang detour na ito is only for protection. Tapos ang katabi nito na card ay the ace of wands in reverse. Ibig sabihin hindi ka pa nagiging successful kasi hindi ka pa naging successful para lagpasan mo itong pang-aapi sa iyo ng leon na ito, kasi hindi ka pa dumaan sa total healing. Kasi kung nakikita mo, kalahati lang yung transformation na nangyayari pa sa ngayon. So, right now, nakikipag kumbate ka pa sa leon na ito. And I think the enemy is important for you to elevate. So, sa ngayon, take time muna for awakening, no? Para magiging totally awakened ka na, totally healed, totally transformed. Kalahati pa lang kasi sa ngayon. So, hopefully, as time goes on, magiging fully transformed ka na. And then you can overpower, you can outsmart and outweigh this enemy of yours. Okay. Malalagpasan mo din ang mga sitwasyon na yan. At matatalo mo din sila. But anyway, ang pinakamahalaga is meron kang sapat na lakas ng loob. Okay? Ikaw sa labas, sa panlabas na anyo mo, ikaw itong maamo na parang anong tawag nito ha? Parang karnero. Okay? Napakaamo mo, mabuti ka, mapagmahal, maawain, pero sa loob ng iyong sa kinalooban mo, ikaw ay napaka matapang at malakas, kagaya ng leon or tigre. Okay? You're strong enough that you can let yourself be transformed and overcome this enemy of yours. Okay, so you are strong enough to let yourself be transformed and overpower this lion or the enemy of yours. Tapos, ito. This is the death and rebirth. Double confirmation ito sa King of Wands
na right now, on the process ka pa rin sa iyong awakening and transformation. Hindi pa siya natapos, pero at least nasimulan na siya. And actually, nakalahati na. Kung nakikita mo, hindi pa siya tapos, pero nasimulan na kasi nakalahati naman siya. Ito na part na ito, ang bahagi na ito sa iyo is awaken na, transformed. Ito na lang yung naiiwan at saka unti-unti na rin siyang matatapos. Okay? So, kaya nga sa ngayon hindi pa full yung rebirth na nangyayari sa iyo. Okay? Tapos sa pagitan ng King of Wands na in reverse at saka rebirth na death and rebirth in reverse is ito. This is the Three of Pentacles. So, ibig sabihin magkakaroon ka ng isang kapaki-pakinabang na alyansa sa ibang tao. Ito, hindi mo sila katrabaho. Pero sa nakikita ko, parang kinakailangan ka nila. Parang sa tingin ko, ikaw ay malaking tulong para sa kanilang kumpanya. And so, actually ito ay napakamagandang oportunidad. So, kung darating man yun sa buhay mo, sooner or later, huwag kang mag-atubili na tanggapin yung offer nila na makikikolaborasyon ka sa kanila, na makikialyansa ka sa kanila para abutin ang bagay na ang bagay na sinasabing layunin ng kanilang organisasyon. Kasi sa tulong mo, magiging successful sila sa kanilang organisasyon at dahil dyan, maaring tanggapin kanila as panibagong empleyado sa kanilang kumpanya. Okay? So, I am reminding you to do not decline the opportunity. Tapos nyan is ito. The Nine of Pentacles in reverse. So, which means hindi pa pala. Ito muna. Okay. Ito ang Knight of Cups. Ang Knight of Cups ay maaaring magkakaroon ka ng panibagong karelasyon. Ibig sabihin, habang nagkaroon ka ng self-healing, shadow work, at saka self-evolution, hindi magtatagal, ay matatagpuan mo na si the one. Yung tao na tipong matapat sa iyo at karapat-dapat na paniwalaan. Okay? So, in between rebirth at saka Knight of Cups in the upright is ito, Nine of Pentacles. Ibig sabihin, kung ipagpapatuloy mo yung self-transformation mo sa sarili mo, maaring ikaw ay magiging masaya kasama ng taong ito na iyong magiging kasintahan at later magiging asawa. Okay? Lifetime partner.
So sa ngayon, ito muna ay in reverse, which means hindi ka pa nagiging fulfilled sa buhay kasi dumaan ka pa muna sa death and rebirth process. Okay? So, pag matapos-tapos na ito, yung self-transformation at saka healing, self-healing, matatagpuan mo na si the one who would love you sincerely, at magiging masaya ka kasama siya. Magkakaroon ka ng pamilya, sarili mong pamilya. Okay, ito ang hangman. Sa ngayon ay hindi pa malinaw sa iyo ang lahat. Hindi ka pa nagkaroon ng perspektibo sa iba't ibang paraan. Kasi maaaring hindi pa balanse sa iyo ang lahat ng mga chakras mo, lalong-lalo na yung heart chakra. So that is one thing that you need to work on this time before achieving the things that you deserve, like healthy relationship with somebody and the successful financial aspect. Okay? Tapos sa pagitan ng Knight of Cups in the upright position at saka Hangman in reverse is ito. Parang ito ang confirmation sa Hangman. Hindi pa malinaw sa iyo ang lahat. Ibig sabihin, hindi ka pa nagkaroon ng mental clarity kasi nga ginugulo ang isipan mo ng mga kaisipan na may kinalaman sa nakaraan na gumagambala sa iyong isipan. Okay, yun ang nagiging hadlang sa iyo para hindi ka maging kampante. It is like you're experiencing victim mentality sa ngayon. Parang yung pakiramdam mo na nahihirapan ka sa buhay, parang gano'n. Parang tingin mo wala nang pag-asa. Pero victim mentality lang yan eh. Para hindi ka magiging successful sa iyong journey. Tapos ito yung Queen of Pentacles. Double confirmation ito na sa ngayon tinitipid ka pa, no? Yung pera mo, malaki ito pero nag-iisa lang ito, sa ibig sabihin ito lang muna sa ngayon ang pera mo kasi parang you are frozen in your financial aspect, and it is like detour. Tapos ang detour na yan ay maaring protection muna sa ngayon. Okay, so huwag kang mag-alala. Hindi rin yan magtatagal sa iyo. Tapos ito, the Fool in reverse. Ibig sabihin, double confirmation ito sa death and rebirth in reverse, which means hindi ka pa muna nagkakaroon ng panibagong simula, panibagong karera, panibagong oportunidad, panibagong mga kaibigan or karelasyon, panibagong lugar, panibagong lokasyon, kasi dumaan ka muna sa matinding pagsubok. Kasi nga maraming nagsabi na matindi talaga yung pagsubok, lalo na kapag malapit na nating maabot ang ating pangarap, or lalo na kapag malapit na tayong magiging matagumpay sa ating pakikibaka sa buhay. It is like
somebody is blocking our destiny. Somebody is trying to destroy us so that we cannot achieve our goals. That is why it is the Fool in reverse. But I feel it like matindi yung pagsubok na ating kinakaharap sa mga mapang-api na tao, sa mga nang-aapi sa atin, kasi alam na nila na malapit na tayong magtagumpay. So malapit na nating maabot yung ating layunin. Malapit na tayong magiging matagumpay sa ating mga hangarin. So double time yung atake nila sa atin. So sa ngayon hindi muna natin ma-achieve yung panibagong simula, kasi right now we're still experiencing death and healing and shadow work. Pero ikaw, sa kinatatayuan mo, ikaw ay na-bored. Parang bored ka talaga, kasi sa tingin mo parang wala nang katapusan ng mga pagsubok na ito. Parang sa tingin mo is wala nang darating sa iyo na bukas na pintuan. Pero isang mental attack lang yan sa iyo. Okay? Isa yan sa mga itinatanim sa iyong subconscious mind para hindi ka makapag-move on, para hindi ka makapag-manifest ng anumang hinahangad mo sa buhay. Tapos ito, 7 of Wands. Ikaw muna sa ngayon ay naghihintay pa lang ng bunga, okay? Hinihintay mo pa lamang na magiging matagumpay yung pamumukadkad ng mga bunga ng iyong paghihirap, okay? Hindi mo pa siya ma-harvest. Hindi ka pa nagkaroon ng harvest season kasi dumaan ka pa muna sa matinding pag-atake ng mga mapang-api na narcissist. Tapos ito, nagkaroon ka ng 7 of Cups in the upper position. So ibig sabihin parang nag-isip ka na lang ng ibang paraan para makaligtas ka sa pagsubok na ito sa buhay. Kasi yung pakiramdam mo na tinitipid ka sa pera, tapos wala nang excitement yung trabaho mo, tapos yung feeling mo na wala nang open door para sa iyo. So ang ginawa mo is nag-iisip ka na lang ng ibang paraan kung paano ka makaligtas sa sitwasyon. Yung iniisip mo na what if mag-abroad na lang ako, magtrabaho ako sa abroad para magkaroon akong pera na kung saan hindi ko mararamdaman yung tinitipid ako ng aking pera, yung ganon. Yung hinangad mo na makapag-isip ng ibang paraan para ikay magiging financially free. Tapos in between 9 of Pentacles at saka 7 of Cups is ito, the 2 of Pentacles, which means na kaya mo nang balansehin ang iyong karera at saka yung creative projects mo. Kung meron kang panahon para sa trabaho,
meron ka ding panahon para sa iyong mga creative projects. Okay, so maganda yon. So ngayon, you are still working on improving yourself, focusing on yourself, and sooner or later, hindi pa huli ang lahat para malagpasan mo itong victim mentality na ito. Okay? So, just keep on clinging to God. Huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang mawalan ng tiwala sa Kanya. Hindi natin alam kung ano talaga mangyayari sa hinaharap. Siya lang ang may alam kasi siya lang ang Panginoon. At I tell you, dahil siya lamang ang Panginoon, siya lang ang may kayang baguhin ang ating buhay. Na maaring darating ng pagkakataon na ma-amaze ka na lang sa pangyayari na hindi mo inaasahan, na magiging thankful ka din na sa mga pangyayari sa buhay mo, kasi parang meron talagang purpose kung bakit ka dumaan sa matinding pagsubok, kasi para din yun naman sa ikaw pabuti mo. So for now, huwag ka mawala ng pag-asa. Be strong. Keep on clinging to God. Do not give up, because it's like you're about to reach your goal in life. You're about to win this situation. Sadyang pakiramdam mo matindi yung pang-atake, kasi nag-overtime sila, kasi alam nila na malapit mo nang maabot yung mga pangarap mo. Kasi ayaw talaga nilang magiging successful ka. Hindi nila gusto na mangyari yun sa buhay. Ang pinaka-importante is, dapat malinis yung konsensya mo. Wala kang intention na gumanti, kasi kung gaganti ka, hindi mag-a-attract sa'yo yung good karma. Just keep on doing what you need to do. Keep on healing. Keep doing the shadow work. Healing. Para manatiling attractive ka sa good karma. Para magiging successful yung manifestation mo. Be thankful to God na magiging malakas ka. Hindi kagaya noon. Pero ngayon, ikaw ay magiging mas malakas. Dear universe, spirits, angels, my sisters, and celestial beings, thank you for this moment that I'm having this reading with Pisces. It is a big challenge for Pisces. Pero atake lang yan ang mga kaaway, kasi nag-overtime sila ngayon, kasi ayaw talaga nilang magiging successful ka, at alam nila na malapit mo nang ma-achieve yung goal mo sa buhay. So ayan, 24/7 yung atake nila. Pero for you, my dear Pisces, huwag kang mawala ng pag-asa. Ikaw ay magiging mas malakas dahil sa mga
pang-atake na yan. Always remember that the enemies are necessary for elevation. So, just keep on doing what you need to do. Trust your intuition. Be strong. Have faith in God. Remember that the attack is getting worse simply because you're about to reach your goal. And they are over time working on it because they don't want you to achieve your goal. They cannot accept the fact that you are going to be successful victoriously. So the best advice for you is to let them go, forgive them, and forget the things about them. And continue do the self-healing and shadow work and do the things that makes you more inspired. So, ito lang masasabi ko sa iyo, my dear Pisces. See you in the next reading. Bye for now.